Okay, so let's continue our discussion, chapter 7, which is on benzene and its derivative now. So, ang benzene and its derivative, they are collectively known as aromatic compound, no? So, yung mga benzene, pati yung mga versions niya, ang tawag sa kanila ay aromatic compound. From the word itself, aromatic, no? Merong aroma. Because most of these compounds exhibit smell. Mababango yung iba niyan, yung iba hindi mabango, no? Bigyan ko yung example ng mga aromatic compounds, yung may mga benzene. One of example would be yung albatross, no? Yung sa CR, yung kulay bilog, 'di ba? Pag binibili ko yun sa Alpha Mart, tas nilalagay ko sa CR, mabango na yung CR. So yung albatross na yon, that is an aromatic compound which is makikita natin mamaya, no? Ano pa yung iba pang example niyan? For example, 'di ba pag nagluluto tayo ng karne, medyo may amoy, no? May pleasant smell. Okay, that pleasant smell may be attributed to the aromatic compounds present in karne, no? May mga karne na may aromatic compounds na present doon. Ano pa isang example, yung nasa cabinet ng mga matatanda, no? Yung kulay puti na bilog, tawag doon mothball, no? Yung mothball na yon ay may aromatic compound. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, ang tapang ng amoy, no? So, yun. So, yun. In general, yung benzene and yung versions niya, yung derivatives niya, they are collectively known as aromatic compounds. Most of them exhibit smell, no? May ano sila, may scent sila, no? So, yun. Pero, ano ba yung aromatic compounds in a chemistry definition, no? Bukod sa may amoy siya, sabi dito, aromatic compounds are compounds, hydrocarbons, that means may carbon and hydrogen, that contains one or more benzene-like rings. No? So, ibig sabihin, ang aromatic compounds, ang simplest unit niya ay benzene ring. Okay? So, ano yung benzene ring? Ito yun. No? Ayan. Mamaya, po-focus tayo kay benzene. Okay? So, ang benzene ay parang cyclohexane with alternating double bond. No? Okay? So, yan. Cyclohexane yan na may alternating double bond. No? So, ang tawag sa kanya ay benzene. However, benzene ay special. Mamaya, puntahan natin yan. Anyway, isa pang tawag sa aromatic compounds ay arene. No? So, yung R doon ay nagre-represent sa aromatic na name, no? Ang in, ibig sabihin nun, may mga double bonds, no? So, ang aromatic compounds, pwede din siyang tawaging arenes, no? R, aromatic, in, may mga double bond, no? So, kung mapapansin nyo, ito yung benzene, may mga double bond, okay? Ngayon, punta na tayo kay benzene. Anong special kay benzene? Okay. Yung idea ng benzene, yung ring na yan, that was conceptualized by August Kekulé, no? So yan si Kekulé. Ang nangyari, bakit niya na-visualize yan, nananaginip siya, no? So around 1872 yun. Nanaginip siya that time, nakita niya daw na may ahas na kinagat yung buntot niya. Okay. So imagine nyo, yung ahas, kinagat yung buntot, nakapa-circle yun, di ba? Nakaparing, no? So dun sa panaginip niya, na-interpret niya yon as organic compound na nakaring, no? So yun, eventually nag-discover sila ng mga organic compounds na nakaring, and they found out that benzene is one of them, no? Ayan, sana all ganun yung panaginip, no? So yun. So naisip niya lang merong may serpent na kinagat yung buntot. Then he came up with this image of benzene, no? So ngayon focus tayo sa benzene, okay? So gamitin ko lang tong camera. Okay? So benzene tayo. So ito, may hawak akong benzene. Gamit na gamit yung model eh. Okay. So this is a benzene ring. Ang benzene ay may 6 na carbon. So para siyang cyclohexane. Na.
Ang difference lang niya sa cyclohexane is meron siyang alternating double bonds. No? So, ito yung mga alternating double bonds niya. For example, may double bond dito, dito wala. May double bond dito, dito wala. May double bond dito, dito wala. So, ibig sabihin, the double bonds are alternating for benzene. Okay? Ngayon, alamin natin yung hybridization ng carbons sa benzene. Okay, so alamin natin yung hybridization niya. So, sabi natin sa chapter 6, basta may double bond, pwede natin siya i-categorize as sp2 hybridized, di ba? Another way para makita mo yung hybridization is tignan mo kung ilang atoms yung nakakabit sa carbon na yon. For example, if we take a look at this carbon atom, ilang atoms nakakabit sa kanya? Lumabas yung aso. Okay, so if you take a look at this carbon, ilang atoms yung nakakabit sa kanya? Ay, ang hirap naman ito. So, meron kang tatlong atoms. Diba sabi natin, kapag ang steric number, ibig sabihin yun, yung nakakabit ay tatlo, yun ay sp2 hybridized. No? sp1p, sp1p2, sp2. Okay? So, sp2 hybridized ito. Asan po yung isang electron? Di ba apat na electrons yun? Okay? Yung sp2, may tatlong electrons yun used to bond with the 3 atoms. Ngayon, ang tanong, asan yung isang extra electron, yung unhybridized electron? Yun ay ginamit to create the double bond. Ayan. So, ito yung mga sp2 at electrons, sp2, ayan. Tapos yung isang sobra, itong isang sobra, that is used to create pi bond, no? So, yan. Kaya may double bond tayo. Okay? So, ganun. Ngayon naman, ano yung geometry ng sp2 hybridized carbon? So, alam natin kapag sp2 hybridized carbon, ang kanyang geometry ay trigonal planar. Tignan natin kung totoo yan. Totoo ba to? Is it true stone? Okay, so ito yung trigonal planar daw yan. Check natin. I-side view natin yan. Okay? So, pag sinide view mo yan, flat yan. No? So, ibig sabihin, this carbon has a geometry of trigonal planar. Okay? So, tignan natin ang complete image. Trigonal planar to because of this double bond. sp2 hybridized to. Trigonal planar din to because of this double bond. Ito, trigonal planar to because of the double bond again. Ito rin, sp2 hybridized to, so trigonal planar din to. Same as this one and that one. So, ibig sabihin, lahat ng carbons around the ring sa 4-benzene ay trigonal planar because of the sp2 hybridization. Ngayon, ano yung ng benzene as a whole? No? Kasi alam natin, ito ay trigonal planar, trigonal planar, trigonal planar, trigonal planar to. Ito at ayan, trigonal planar to lahat. No? So, ngayon, isipin natin yung magiging itsura niya in general. Puro flat to, di ba? Puro flat ayan. So, ibig sabihin, ang benzene mismo ay flat. Okay? So, ang benzene molecule ay flat, no? And the flatness of benzene, no? And the flatness of benzene itself is the reason why it is carcinogenic. Nakaka-cancer ito. Okay? Ngayon, punta tayo sa medical field. Okay? So, by the way, may mga bago tayong doktor. No? Okay. Yung top notcher doon, yung top 1 is top notcher din sa nursing noong 2011. Tapos yung isang top notcher doon, si Tiffany Uy. No? Sana all Tiffany Uy. No? Okay, so anyway. So ito yung ating benzene. Ito yung ating DNA. No? Tapos ito yung benzene. Hawak ko dito sa bottom right corner. No? So yan. Alam natin kay benzene? Siya ay flat. No? So yan, flat yan.
Ngayon, ito yung DNA natin. Paano to naging carcinogenic? Ang sagot ay nasa DNA, no? Okay. So this is our DNA, and what we know about DNA is that it is double stranded helix, no? It is a double-stranded alpha helix, no? So ito yung isang strand, ito yung isang strand, no? And the simplest units sa ating DNA ay tinatawag nating mga nucleotides, no? So for DNA, we have the four nucleotides: adenine, thymine, guanine, cytosine. If that's an RNA, if that is a RNA, no, ang meron dyan ay adenine, uracil, guanine, cytosine, no? Pero DNA muna tayo, okay? And ano yung pairing natin? Yung adenine, magpe-pair yan sa thymine ng other strand. Yung guanine, that will be paired to the cytosine of the other strand, no? And the pairing is possible because of hydrogen bonding, no? So if you take a look here, ito yung adenine, ito yung thymine, ito yung guanine, ito yung cytosine. Mapapansin nyo, in between them, meron tayong mga hydrogen bonds, no? So yung mga dashed na yan. So possible yung hydrogen bonding dyan, no? Kasi meron tayong NH bond. Ito, nitrogen-hydrogen. So pwede yung mag-form ng hydrogen bond. Nitrogen-hydrogen tapos may oxygen atom. Pwede yung mag-form ng hydrogen bond, no? So, yan. So, for adenine and thymine, may dalawa tayong hydrogen bond. For guanine and cytosine, may tatlo tayong hydrogen bond, no? So, imagine nyo, itong ating DNA, may mga hydrogen bond dyan, kaya matibay talaga yan, no? Okay? So, matibay yung ating DNA, no? Kasi kung hindi yan matibay, edi hindi na tayo nag-e-exist, no? So, kaya nga sabi ko noong chapter 3 hindi, chapter 5 discussion, yung intermolecular forces, sabi ko dun, di ba, ang hydrogen bonding ang basis ng life sa Earth, no? Bukod sa water, yung DNA natin ay puro hydrogen bond, no? So, kung wala yon, puro single-stranded organism tayo, no? Ano tayo? Bacteria, no? Paano kaya tayo mag-online class nun? Hindi ko alam na. So, basta ganun. Anyway, and kung mapapansin nyo, yung ating DNA, may gap siya, no? Okay? So, kunwari, ito yung isang pair. May gap. Pair, may gap, no? So, may gaps siya. Ngayon, kunwari, nakalanghap kayo ng benzene or nakainom kayo ng benzene. Grabe naman kung nakainom. Kunwari, nakalanghap na lang kayo ng benzene molecules, no? Or kunwari, nakainom or nakakain ng benzene molecules, no? What will happen? Okay? What will happen is ganito. Yung benzene ring, di ba flat yan? Okay? Imagine nyo, yung mouse cursor ko, itong mouse cursor, ito yung benzene, flat yan. Pwede yan umipit sa gitna. Okay? So, yung benzene, ito flat to, pwede yan umipit sa gitna. Yun yung problema. Di ba? Parang minor, well, ano naman, umipit lang naman siya sa gitna. Actually, yun yung problema, no? Bakit? Kasi, di ba flat yung benzene? Pwede siya umipit dyan. Saan tayo magkakaroon ng problema? Saan yung cancer part? Kapag ang ating DNA ay nag-undergo ng transcription process, no? Okay, so transcription. What will happen sa transcription? Yung ating DNA, mag-split yan with the help of DNA helicase, no? Yun ay enzyme na mag-unzip ng DNA into single strands, no? Tapos, babasahin yan, no? Para makaproduce ng mRNA, no? So, ganun, kunwari, ang mouse cursor ko ngayon ay yung nagbabasa, yung protein na nagbabasa to produce mRNA. Okay? So, kunwari, ito, binabasa niya to. Okay? So, binabasa niya yan, o AUCG, something, kasi mRNA na yun, no? Okay, so, ang reading niya, AUCG na, no? AUCG, something, tapos biglang natamaan niya yung benzene. Nandito, may benzene dito wala. Kunwari, dito umipit yung benzene sa left side, no? So, ano babasahin niya yun? So, i-interpret niya yun as other nucleotide base, no? Siguro na kunwari nakita niya, ay may benzene. Interpret ko na lang to as, cytosine, kunwari. Okay? So, yun. So, ano napapansin nyo?
nagkaroon tayo ng additional nucleotide base na wala naman talaga dapat doon. Okay? So, ano mangyayari sa DNA natin? So, yung interpretation niya sa left side ng helix ay iba sa nasa right side. No? May sumobrang isang nucleotides sa sequence. No? So, saan tayo magkakaproblema doon? Okay, so ngayon, nakagawa na tayo ng mRNA, di ba? Binasa niya na yan, nakaproduce siya ng mRNA na may maling reading, na may maling codon, na may mali siyang nucleotide doon. Okay? Dahil sa benzene ring na nakaipit doon. No? So yun, nagkamali na siya ng basa. Ibig sabihin, mali na yung mRNA. Ngayon, ano mangyayari sa mRNA? Lalabas yan sa nucleus, pupunta sa ribosome. 'Di ba? Biology yan, 'di ba? Actually, biochemistry yan. So, ngayon, pagpunta ng mRNA sa ribosome, what will happen is babasahin yon, 'di ba? Babasahin yung codons, yung tatlong pair ng nucleotides, babasahin yon para makagawa ng protein, ng amino acid sequence. No? So ngayon, binabasa na siya. Kasama dun sa binabasa na codon ay yung maling codon para sa benzene. Kasi di ba nakaipit yung benzene dito. So, ibig sabihin, mali na nga yung sequence, mali pa yung protein na mapoproduce. What will happen? Kapag may mali sa sequence, ang tawag natin doon sa chemistry ay mutation. Okay? And some mutation are negligible. Ibig sabihin, okay lang na may mutation. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung mga codon natin, ang daming redundancy, di ba? Tingnan natin yung mga codon. Yung chart, yung AUCG. Di ba? Ay, ba't ganyan yung itsura niya? Ano yun? Codon translation. Di ba kung mapapansin natin, may mga mutation na okay lang kasi may redundancy system yung ating katawan. No? Pwedeng maging redundant. Marami siyang, kunwari, itong codon na to at itong codon na to, pag binasa mo yan, phenylalanine yan. Alright, itong codon at itong codon, leucine yan. No? So, ibig sabihin, may backup systems yung katawan in case na may magkamali sa reading. No? So, may redundancy systems tayo. However, what if hindi ganun yung case? Kunwari, nagbago yung amino acid, let's say, from valine, itong valine, naging alanine, no? So, nagbago yung sequence talaga kasi mali talaga yung, mali yung codons eh. What will happen? Maling protein ang mapoproduce, no? Sa cells, kapag mali yung protein, iba yung function niya. Bigyan ko kayo example, coronavirus. Ano meron sa COVID? Kung nababalitaan nyo, meron tayong tinatawag na D614G. Tama ba ako? Ayun. So, D614G mutation. Okay? So, ano sabi dito? Kung babasahin natin ang balita, okay, sabi dyan, D614G mutation, now the dominant variant of the global virus. No? SARS-CoV-2 exhibits this mutation. So, exhibits efficient replication. Ano meaning ng mga yan, no? Okay. So, anong nangyari dyan kasi sa COVID-19, nagkamali ng isang sequence. Yung D, naging G. So, ano po yung D? Ang D ay aspartic acid. Yung aspartic acid na sequence, naging glycine, no? Ano naman effect nun? Maliit lang naman no? So, maliit lang yung difference. Yung aspartic acid naging glycine, yun lang yung nagbago, yun lang yung mutation sa sequence niya. Pero ito yung nangyari. Basahin nyo kung ano nangyari. Efficient replication. Ibig sabihin, yung COVID-19, mas efficient na siya sa pagdami. Kaya kung mapapansin nyo sa balita, yung COVID cases, nagkaroon ng sudden spike uli. No? Sa Pilipinas, di natin dama yun kasi wala naman nangyayari dito. No? Parang continuous yung pagtaas ng trend natin. No? Pero sa ibang bansa na effective yung lockdown, nakita nila na after discovering this mutation, nagkaroon ng another spike sa COVID cases. Sa USA, magtatatlong spike na sila. Sa Germany, ongoing ang second spike. No?
at iba pang European countries. Sa Pilipinas, continuous lang yung pagtaas, no? So, ano yung significance nito sa ating buhay na basta may maling sequence, pwedeng malaki ang effect niya, no? So, sa COVID-19 or sa SARS-CoV-2, yung isang change sa sequence, naging cause yun para ang COVID-19 ay mas maging infectious, mas efficient siya sa mag-replicate. So, ibig sabihin, mas madali na siya kumalat lalo. Ano yung naging effect niyan sa itsura ng virus? 'Di ba alam natin yung COVID-19 parang rambutan 'yan, 'di ba? Bilog na may spike. Ngayon, imagine niyo yung rambutan na 'yon, mas marami siyang spike, no? So itong variation kasi na 'to, itong mutation sa COVID-19, 'yan ay naging cause para maging mas spiky ang COVID-19. And kapag mas spiky, ibig sabihin mas madali kumapit sa mga cells, no? Ibig sabihin mas effective siya sa replication, mas effective siya sa transmission. Okay, that's why COVID-19 is more infectious than its version before, noong January, February. 'Di ba mababa pa cases nun? Ngayon, dahil mutated na siya, milyones na yung apektado, no? At marami na ring namatay dahil doon. Sa benzene, gano'n din yung pwedeng mangyari although hindi 'to virus 'no. Ang napo-produce kapag pumasok yung benzene diyan ay maling protein. Ngayon, kapag yung protein mo may anomaly, may mali do'n, puwede puwede yung mag-cause ng certain biological changes 'no or physiological changes. Kapag masyadong mabilis yung production ng maling proteins, magkakaroon ka ng tinatawag nating cancer cells. Okay? So yung cancer cell, puro maling protein lang yon. Kumpul-kumpul yon ng maling protein, ng maling DNA, ng maling sequences. No? Kapag mabilis yung pagdami nila, matindi yung cancer na yon. Kumakalat yon sa buong katawan. No? However, meron namang versions na hindi gano'n katindi, no? Yung ano lang, controllable, no? That's why kapag pag na-detect na may cancer, as much as possible, pinapatay agad yung cell, di ba? Kasi nga yung cell na yon, mali-mali yung sequence doon, no? Para hindi na kumalat yung cancer cell, pinapatay nila yon through chemotherapy or radiation therapy, no? So, tatamaan nila ng radiation, no? Magpepew-pew yung lasers doon. Yung mga radiation. Tapos mamamatay yung cell na may maling sequence. Kaso, kapag hindi siya namatay, cancer. Okay? So, yun yung reason why benzene itself is carcinogenic, no? So, baka ngayon, kinakabahan na kayo. Wala, baka may benzene kung saan-saan. Actually, ang benzene ay meron din yan sa katawan natin, no? May mga natural benzene rings tayo sa katawan, no? Okay, so 'di ba parang yun, parang contradiction. May mga benzene rings tayo sa katawan, pero hindi tayo nagkaka-cancer sa ngayon, no? Sa ngayon talaga, no? Bakit, no? Kasi punta tayo dito. Ito mga PowerPoints to sa UP. Tamang nakaw lang ako. Yung ating benzene rings, makikita natin yan sa mga pagkain. Actually, meron din tayo niyan sa katawan. Oh, isipin nyo, hala, sir, di ba dangerous yung benzene kasi carcinogenic siya? Yes, yung benzene ring mismo, carcinogenic. Pero, kapag may katabi ang ibang atoms, hindi na siya carcinogenic, no? Hindi na siya ganoon carcinogen, no? Nababawasan yung pagiging toxic niya. For example, sa halaman, sa mga gulay, prutas, meron tayong tinatawag na polyphenols and flavonoids. No? These are aromatic compounds, that means may benzene ring. Okay? So this is one example ng flavonoids na nakikita sa vegetables. No? And it gives the fruits and vegetables the bright color. No? So, ito, aromatic compound to kasi may benzene ring. Di ba sabi ko kanina, yung benzene ring, toxic. Yes, toxic talaga yan. Pero, kapag may kasama siyang ibang atoms, hindi na siya toxic, no? Parang tao lang din, no? So, ganun. So, yan. Ito yung mga toxic na benzene ring. Pero, kapag may katabi siyang ibang atoms, such as shown here, safe na yan. Okay? So, nababawasan yung toxicity niya.
Okay? So, yan. Meron yan sa prutas, sa gulay, kaya siya colorful. Sa ating katawan, yung ating amino acids, actually, meron din silang benzene ring, no? So, the three essential amino acids that are aromatic are the following: tryptophan, tyrosine, and phenylalanine. Pag dumating na kayo sa biochemistry nyo, kakabisaduhin nyo talaga yan, no? Wala kayong choice. Okay. So, anyway. So, ito yung tryptophan. Ito yung phenylalanine. Hindi. Ito yung tyrosine. Ito yung phenylalanine. Ano yung common sa kanila? Meron silang benzene ring. Okay? So, yung benzene ring na yon may mga katabing atom. So, ibig sabihin, hindi siya ganun ka-toxic, no? Safe yan, no? Kaya nga nasa katawan natin yan. Minsan, may mga vitamins din na may benzene ring, no? For example, yung vitamin C, no? And vitamin E ba yun, no? So, may mga benzene ring din yon pero may iba pa siyang kasama, no? So, safe siya. So, ano yung mapapansin natin? Yung aromatic compound, ang smallest unit niya ay benzene, which is carcinogenic. Pero kapag may iba siyang kasama, safe yon. Okay? So, ngayon, punta ulit tayo sa cancer. Bago tayo magpunta sa naming, mabilis lang naman yung naming. Cancer muna tayo. Okay. So, 'di ba sabi nila, kapag kumakain ka ng karne na na sunog, na cancer daw. Which is totoo naman. Maraming namatay na sa colon cancer. So, one prominent example would be Cory Aquino. Namatay yun sa colon cancer, 'di ba? Pero hindi ko naman alam kung kumakain siya ng toasted na karne. Pero yun yung alam natin. Sabi sa atin, 'di ba? Huwag mo kainin yung itim-itim ng karne, especially pag nagsasangyup kayo or barbecue, kasi yung mga itim-itim na yun ay carcinogen, no? Toxic yun. Makakakos yun ng colon cancer. Bakit po ganon? Kasi yung ating karne, yung ating laman-laman, may mga amino acids doon. Eh, 'di ba ito yung mga amino acid na may benzene ring? Kapag na-overcook ang inyong karne, pag super duper luto na siya, hindi na siya well done, super well done na siya, nangingitim na talaga, uling na yan. Ang nangyayari ay yung mga benzene ring, pwede sila magsama-sama. Pwede sila kumalas sa molecule. Ay, nasisira kasi yung proteins kapag niluluto, di ba? Denaturation, no? Kapag super duper sira na yung protein, ang mga benzene ring na yan, pwede yan magkumpul-kumpol sa mga sunog na parts, no? Yun yung problema. Kasi yung mga benzene ring, nagkumpul-kumpul na sila sa itim-itim, sa sunog na karne. Kunwari, kinain mo yon, no? Wala. Gawain mo yon, no? Yun yung dirty little secret mo, kumain ng itim-itim sa karne, no? Ang nangyayari doon is, di ba, sa naiimbak yon sa colon, di ba? So, kapag yung mga benzene rings na yon, pumasok yon sa colon cells mo, sa cells sa large intestine, pumasok yan sa DNA doon, mag-replicate. Alam niyo na, colon cancer na yon. Okay? Kaya ang tip ko sa inyo, wag po ninyo kainin yung mga itim-itim sa karne kapag nagba-barbecue or nagsasangyup, no? As much as possible, pag nagluluto kayo, bantayan nyo. Huwag nyo hayaan masunog masyado. Kasi yung mga itim na yon, they may contain benzene rings na detached from the amino acid. No? Pwede matanggal yung mga benzene ring at magsama-sama sila to form cancerous blobs. No? So, mag-ingat kayo sa pagkain. No? Kasi hindi lahat ay pwede kainin kapag niluto, no? Especially yung mga sunog. Okay? So, yun lang. Yun lang gusto ko i-imply sa inyo at sana i-apply nyo yan sa buhay nyo para healthy living tayo, no? Magiging medical technologist pa kayo sa future or yung iba magiging doktor pa. Sana hindi agad tayo madali dahil lang sa mga sunog na karne, no? Okay. Ano pa isa pang example? Yung mothball. Yung mothball ay benzene ring yon na magkatabi. Ano sabi sa atin nung bata tayo, wag mo hawakan yan, wag mo kakainin, wag mo singhutin. No? Bakit? Kasi may mga benzene ring yung mothball. Kaya nga namamatay yung cockroach eh. Yung mga ipis, namamatay sila doon dahil nga sa benzene ring din. So imagine nyo kung namamatay yung cockroach doon, what more tayo? Okay? So ibig sabihin yung mothball, okay lang na nandyan yan, pero wag nyo singhutin masyado. Okay? Safe naman yan, basta wag nyo
i-direct touch, no? Huwag nyo hawakan mismo, huwag nyo singutin, no? Yung iba kasi sinisinghot yan, no? Parang pabango, no? Okay, so wag ganun. Okay lang na nandyan yan. Safe yan, basta nandyan yan sa gilid. Pero, huwag masyado hawakan. Okay? Hayaan nyo yung ipis mamatay, no? Kaysa naman tayo, yung madali, no? Ano pa? Yung albatross, may benzene ring yon. Kung babasahin nyo yung instruction doon sa gilid, nakalagay doon, huwag masyado hawakan. Okay? Bakit ko alam yan? Kasi bumibili ako noon every week, no? Para sa CR. So, yun. Huwag nyo siya masyado hawakan. Magugas ng kamay after hawakan yon. Okay lang na nandun yon. Pero, yung direct contact doon, i-minimize nyo. Kasi may mga benzene rings din doon, no? Okay, so ganun lang. Sa chemistry naman, ang basis ng pagiging toxic at hindi ay yung quantity, no? Ibig sabihin, kapag super duper exposed ka, pwede ka madali, no? Pero kapag hindi masyado, okay lang. For example, yung tubig. Uminom ka ng isang baso ng tubig, safe yan. Pero uminom ka ng isang Olympic-sized swimming pool ng tubig, patay ka, di ba? So, ganun kasi. It is the quantity that kills, no? So, ganun din sa mga molecules, no? Hindi pwede safe, pero kapag too much, hindi siya safe na, no? Okay, so yun lang. Yun lang yung mga mga advice, no? Para hindi kayo magkasakit-sakit, no? Marami pa akong advice mamaya, no? So, yun. Syempre, ang pinaka end goal naman natin sa learning ay yung application niya sa real life. Kasi baka mamaya tanongin nyo, ano gamit na to sa buhay ko? Ayun, yung cancers, no? Pwede nyo na i-share yun sa mga friends nyo or sa family nyo, no? Na huwag kumain ng mga sunog na part ng karne kasi delikado. Sino nagsabi? Si Sir Jim po. Okay, so ganun. Okay, so ano pa meron kay benzene, no? So, ang benzene, special to, no? Kasi meron siyang alternating double bonds, no? And kapag may alternating double bond, resonance is possible, no? So may resonance tayo kapag may alternating double bond, no? Yung pusa yun. Okay. Kapag may alternating double bond, may resonance. Ano meron sa resonance, 'di ba? Yung electrons pwede siya dumaloy sa molecule. No, discussion niyo yun sa laboratory sa chapter 3, no? Yung resonance, yun yung pagdaloy ng molecules around yun yung pagdaloy ng electrons around the molecules, no? So sa benzene, since because of its alternating double bond, it can exhibit resonance, no? For example, yung electron dito, pwede yan lumipat dito. Yung electron dito, pwede yan lumipat doon. Electron dito, pwede yan lumipat doon. So basically, yung electron, parang nagme-merry-go-round sila sa ring, no? Sa benzene ring. Nagme-merry-go-round yan sa loob. Pwedeng andito sila, pwedeng andun din sa positions na yan. Any of the two ay acceptable, no? So, tama naman yung mga structures na yan. Kasi baka isipin nyo, ito lang yung acceptable drawing. No, pwede rin ito. Kasi, ang electrons ng benzene ay nagre-resonance, no? Ibig sabihin, umiikot-ikot sila sa molecule. Ngayon, ano yung effect ng resonance? When we have a resonance, we have a special stability. Ibig sabihin, ang benzene ring ay stable. Stable siya. Napaka-special niya. Kaya nga ibang topic to no? Kasi kung iisipin nyo, may double bonds. Ba't hindi to nasa alkene, no? Kasi sa alkene, may mga double bonds nun. Bakit ibang topic to? Kasi nga, special ang benzene ring because of the resonating ring, no? Nagre-resonate yung ring, no? Okay? Kasi, 'di ba sa alkene, kung alam ko nag-discuss na to ni Sir Taroy sa inyo. Kunwari, you have this butene. Pag ni-react mo yan with hydrobromic acid, you will have a Markovnikov product na 2-bromo butane, no? 2-bromo butane yan. However, ang benzene ring, kunwari yan. Ito, pwede rin yung gawing representation for benzene ring, no? Circle, ibig sabihin yung electrons umiikot-ikot sa gitna. Okay, 'di ba may mga double bond 'yan. If you react that with HBr with the same reagent as the previous reaction,
walang mangyayari. No reaction. Bakit? Kasi nga, special yung resonance ng benzene. Kaya, another chapter yan sa OrgChem. Kaya nakabukod yung discussion dito. Okay? So, ganun. Kunwari, mag-undergo ka ng acid catalyzed hydration. H plus, H2O. Pag yan ay nag-undergo ng acid catalyzed hydration, ano yung magiging product? Ganito, di ba? Pero kapag yung benzene, nag-undergo yan ng ganyan, no reaction din. Bakit? Kasi nga, ang stability ng benzene ay reason para ito ay maging stable. Okay? So, hindi porket may double bond siya, ay magbe-behave siya na parang alkene. Hindi ganon. No? Kasi nga, ang benzene ay special ang kanyang stability due to resonance around its ring. Okay? Yung reactions ng benzene sa laboratory na i-discuss. So, si Sir Taroy na bahala doon. Okay? So, tapos na ako sa introductory part ng benzene. Ano yung kailangan natin i-emphasize doon? Number 1, ang aromatic compound ay binubuo ng benzene rings. No? Yung benzene rings na yon, pwede may nakakabit sa kanyang ibang molecules. Yung benzene, yan ay imagine na conceptualize ni Kekulé, August Kekulé, no? Sa panaginip na yung kinagat ng ahas yung buntot niya, naka-ring. So naisip niya may benzene ring, 'di ba? So smart. Okay? Tapos ano alam natin kay benzene? Si benzene ay carcinogenic. So pwede siya umipit sa mga DNA, magkamali tayo ng magkamali ng ng transcription, then translation, pag nagkamali dun sa part na yon, cancer. So ganun. And yung ibang applications ng mutation binigay ko sa inyo in real life. For example, yung nangyayari ngayon, yung COVID-19, alam nyo na bakit mas infectious siya kaysa dati, no? Okay? So hindi rin na ma-attribute naman natin sa pag-lift ng lockdown yung increase sa cases, no? Pero yung yung behavior ng pag-increase ng cases ngayon is grabe, no? Grabe na talaga 2020. Yun na lang masasabi natin. Hopefully may vaccine na next year. Okay? So yun. Then ano alam natin kay benzene? Si benzene ay flat, no? And may resonance yung electrons doon, yung alternating double bonds, nagre-resonate sila. That's why benzene is stable. Very especially stable siya, no? Okay? Okay, so that means it does not react like alkene, no? So, ibig sabihin, yung benzene, may special chemicals siyang nagre-react siya doon. No? Ibig sabihin, hindi lahat ng gumagana sa alkene ay gagana sa benzene. May special steps na kailangan i-consider. Okay? So, yun. More of those in your laboratory sa reactions. Ngayon, let's proceed with the nomenclature. Paano natin sila papangalanan? No? Na madali lang yan. Close ko na to. Ay, hindi. Ba't ko kalinaos? May kailangan ba akong isang slide dyan? Okay. So anyway, may sinend ako dyan sa chat box natin. Yan yung summary ng nomenclature. Okay? Punta ako dito sa OneNote. Dito yung dito yung discussion ko dyan. Yan din yung sinend ko sa inyo. Pati yung worksheet na. Yan. Okay. So ang rules ng pag-name ng benzene ay ganito. No? Kailangan i-classify mo yung benzene whether it is monosubstituted, disubstituted, or polysubstituted. Ano meaning ng monosubstituted? Isa ang substituent. Ibig sabihin may isa nakakabit. Kapag disubstituted, ibig sabihin dalawa yung nakakabit. Pag 3 or more ang nakakabit, polysubstituted yan. Okay? So, kailangan ang naming sa benzene ay case-to-case basis. Depende sa dami ng substituent ang naming niya. Okay? So ngayon, magfo-focus tayo sa monosubstituted benzene. Okay? Teka lang. Tawag ako ni mama. Wait lang ha. May delivery lang.
Sorry for that. Dumating yung aking drill bits. No? Action worker tayo dito sa bahay. Okay. So anyway, ang naming ng ating benzene compounds ay case-to-case basis. No? So depende sa dami na nakakabit sa benzene, yung naming niya. Okay? So anyway, related naman sila. So mukha lang siya mahirap pero hindi. No? Okay? So let's discuss monosubstituted benzene. Parang alkane, ang naming ng benzene ay parehas lang halos. No? Diba ginagawa natin sa alkane, you name your your substituent plus the name of the parent chain, di ba? Ganon din sa benzene. Pangalanan mo yung substituent plus the word benzene. Kapag alkyl ang iyong substituent, ibig sabihin puro carbon yon, you will end with the suffix -il, di ba? Parang alkanes lang din. So, kuha tayong example. Kung titignan natin to, ito ay ethyl benzene. Bakit? Kasi ang ating substituent ay dalawang carbon. So kapag dalawang carbon, ano pangalan nun? Ethyl, di ba? Ethyl plus the parent chain, benzene. So ethyl benzene. So yan yung pangalan niya. Punta tayo dito. Ang substituent name ay isopropyl. Okay? 'Di ba may mga special substituent name? Okay? So kapag ganyan yung itsura, kapag naka-letter V, ang pangalan niyan ay isopropyl. Isopropyl benzene. Okay? Substituent name plus the parent name. Okay? So yan. Ngayon, recall ko kayo uli, no? Alam ko na-discuss na to sa lab, pero re-recall ko uli, no? Yung mga common name ng substituent, no? Punta tayo dito. Ano yung mga common name ng substituent? Kunwari, ito yung R, ito yung parent chain mo. Pag may nakita kang ganyan, ang tawag ko dito ay letter V, no? Parang naka-letter V yan, no? Ito. Yan, naka-letter V yan. Ito yung substituent mo, naka-letter V. Ang pangalan niyan ay isopropyl. Okay? So, ang pangalan niya ay isopropyl. 'Di ba? May alam kayo isopropyl alcohol. Yan yung nasa isopropyl alcohol na. Ayun, so yan yung itsura, naka-letter V kapag isopropyl. Kabisaduhin niyo na 'yan. Ano pa? Kapag nakapaganito naman, teka lang. Ayan, tawag ko dito extended antenna. Ganito kasi ginagawa namin sa lab eh. Kunwari, nakakita kayo, extended na antenna. Ano pangalan yan? Isobutyl. Nagkakaintindihan kami kapag ganun. Extended na antenna. Ito, antenna. Ito, extended na antenna. Kung paano yan naging extended na antenna? Sumobra lang ng isang carbon. No? Ito yung sumobra na carbon. Diba? Letter V pa rin siya, pero may sobrang isang carbon. So, tawag namin dyan sa lab ko, extended antenna. Dinodrawing ko yan minsan as ganito sa kanila. Para makita nila na in-extend ko yung antenna. Okay? Same lang yan dalawa. So yan, kapag extended na antenna ang itsura, ang pangalan yan ay isobutyl. Okay? So gawa kayo ng mnemonics, no? Kasi ganun ako nakasurvive nung college eh. Ginagawa ko ng mnemonics yung mga bagay-bagay. Yung mnemonic, yun yung mga makakatulong sa inyo mag-memorize ng mga materials na kinakabisado nyo. Mga visual cues, no? For example, ito, antenna yan, isopropyl yan. Extended antenna, ito yung antenna, nadagdagan ng isang carbon, isobutyl name niya. Ito pa yung isang common name. Yan. Ang tawag dyan ay sec-butyl. Sec-butyl. Ano yung iniisip ko dyan? Iniisip ko yan as claw, no? Parang robot. Di ba nakaganon yung mga kamay ng robot sa cartoons? Yung nakapaganyan. Tignan nyo yung inset ko dito. Di ba nakapaganon yung kamay nila? Imagine nyo, ito yung kamay ng robot. No? Sec-butyl yan. Ayan. Kaya pag napanood nyo yung lab discussion namin, may ganun-ganun kami. Ito, may paan ng manok. Ang pangalan yan, tert-butyl. No? Kakaintindihan kami nun. Ito yon. Ito yung paan ng manok. No?
pangalan yan ay tert-butyl. Sana magamit nyo rin to. No? Okay. So, paano yung naging paa ng manok? Di ba yung paa ng manok, tatlong daliri yon, di ba? Okay. Kaya nga creepy eh. Kaya nga ayoko kumain ng paa ng manok kasi creepy. Kasi tatlo lang siya eh. What if naging apat yun? Nakakatakot lalo. So, yan. Pag ganyan, paa ng manok tawag namin dyan, tert-butyl yan. Okay? So, yun yung mga visual cue na ginagamit namin na sana magamit nyo rin sa inyong lab class. Na. So, kapag letter V, isopropyl. Okay? Pag extended antenna, isobutyl. Kapag kamay ng claw ng robot, yan ay sec-butyl. Kapag yan ay paa ng manok, yan ay tert-butyl. Okay? So, yun. Sana magamit nyo. Kasi gagamitin na natin. Okay? So, pangalanan natin itong mga benzene compounds na to. Okay? May na-recognize na kayo, no? Ito. Familiar yan. Ito, familiar yan. So, alam nyo na dapat yung pangalan nila, ha? Okay? So, anyway, pangalanan muna natin to. Ano pangalan ng compound na ito? Ang pangalan niya ay pangalan ng substituent plus the parent chain, di ba? Ito yung substituent, ito yung parent chain, no? So, anong pangalan niyan? Iyan ay ilang carbon yung substituent? Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ano yung prefix kapag tatlo? Prop, no? So, yan ay propyl benzene. Okay? Prop kasi tatlong carbon, il kasi alkane ang substituent, benzene kasi benzene ang parent chain. Propylbenzene, no? Tatlong carbon na substituent sa benzene ring. Okay? So, ganun lang mag-name. Next one. Napapansin natin dito, meron tayong claw, no? So, may claw ng robot, no? May kamay ng robot. Ano pangalan yan? Sec-butyl benzene. Okay? So, ganun. Pag naka-claw, sec-butyl, no? Sec-butyl plus the word benzene. Okay? Next one, we have ito. Isisend ko to, don't worry. Isisend ko to after the class. Ayan. Ano to? Paa ng manok, no? May tatlong nakaganon eh. No? Mukha siyang paa ng manok. Ang tawag natin dyan ay tert-butyl benzene. So, yan yung name niya. Okay? So, ganun lang. Easy lang, di ba? Easy. As pagdating sa quiz, bulaga, easy pa rin. Easy pa rin naman yan. Okay, so yan yung mga names nila. You just name your substituent followed by the parent chain, the parent name, which is benzene. Ngayon naman, what if hindi alkyl group ang substituent? Again, ano yung alkyl group? Puro carbon. What if hindi carbon yung mga nakadugtong? For example, ito. For example, ayan, Cl pati I. Kapag halogen ang substituent, papangalanan natin yun as O, no? Pangalan ng halogen plus the word, plus the letter O, no? So, we will name this as chlorobenzene and iodobenzene, no? Okay? So, kapag halogen ang nakadugtong, ang ending ay hindi il. Hindi siya il. Bakit? Kasi ang il ay para lang sa carbons. Hindi to carbon. Hindi carbon yung chlorine, pati iodine, no? So, kapag halogen yan, ang pangalan nila ay O. Sa O siya nagtatapos, no? So, you have the chloro, fluoro, bromo, and iodo. Okay? So, yan yung mga names nila kapag halogen ang nakadugtong. Hindi siya chloryl, fluoryl, bromyl, iodil, no? Pangit pakinggan eh. So, ganyan dapat, no? Chloro, fluoro, bromo, and iodo. Kapag halogen yung nakakabit. Okay? Again, kailan gagamitin yung il kapag
carbons ang substituent. Kapag halogen ang nakakabit, O ang ending. No? Okay, so yan. So, ganun lang mag-name ng monosubstituted benzene. Papangalanan mo yung substituent plus the parent name benzene. Okay? Mabalik ulit tayo dito. Hindi pa tayo tapos. Kasi, tignan natin. May sumunod na bullet ako dito. No? Sabi niyan, the following are the common names to be memorized. No? Kasi ganito sa benzene. May mga compounds na ginawan na ng common name. Ibig sabihin, since may common name na sila, yun yung gagamitin natin instead of their original name, instead of yung alias nila, no? Parang artista 'yan, 'di ba? Yung name nila, hindi yun yung pangalan nila sa TV, no? So, ganun. So, itong mga molecules na to sa baba, may name sila na gagamitin talaga natin. Hindi yung original name nila, okay? So, kailangan nyo po ito kabisaduhin. Kaya sinend ko yung picture sa group chat natin. Okay? Pwede nyo yung gamitin even sa quiz. No? Okay? So, sige. Tignan natin yung mga compounds na may common name na kailangan natin kabisaduhin. Una, we have toluene. Ang toluene, ang original name niyan ay methylbenzene. Asan yung methyl? Ito, isang carbon. Methyl plus the name benzene. Methylbenzene. Pero hindi natin tatawagin yun na methylbenzene kasi may shortcut. Anong pangalan niya? Toluene. Okay? So, tatawagin na natin siyang toluene instead of methylbenzene. Saan nakikita yung toluene? Sa marker. Okay? 'Di ba? Pag sininghot niyo yung marker, ang bango, 'di ba? Ako nababanguhan ako dun eh. Toluene 'yon. Yung amoy na 'yon, okay? So toluene 'yon. Wag niyo na singhutin masyado ngayon kasi alam niyo na may benzene ring siya. Okay? Nung nalaman ko may benzene ring 'yan, hindi ko na masyado siya sinisinghot na. Although mabango, 'di ba? Pag nagre-refill ako ng marker sa class, bango, ganun. So, mag-ingat kasi may benzene ring. Okay? So, yun yung toluene. Sila ay nakikita sa markers. No? So, ano uli? Hindi na siya methylbenzene, ha? Hindi na yan methylbenzene. Hindi na yan ganito. Although tama yan, pero hindi na natin yan tatawagin na methylbenzene. Instead, we will call it toluene. Okay? Nabrahin ko na yan. Now, next one, we have phenol. Okay, phenol yan. Ngayon, ang phenol ay may OH na substituent, no? Basta makita nyo, yung benzene may OH na substituent, ang tawag doon ay phenol. Okay? Ano ba yung original name niyan? Ang original name niyan ay benzyl alcohol. However, instead of naming it benzyl alcohol, tatawagin na lang natin yon na phenol. No? Saan po nakikita yung phenol? Sa skincare products. No? Meron yan panlinis ng ating mga faces, no? Sa mga toners, no? Sa maxi peel, no? Exfoliants, etc. May mga phenol yan. No? Kung wala namang phenol yan, mapapansin nyo, meron yung hydroquinone. No? Ito yung spelling nun. Tignan nyo yung ingredients sa likod. Hydroquinone. Okay. So, yan. Kapatid yan ng phenol, no? Hydroquinone. So, nakakatulong yon to exfoliate our skin, no? To remove the bacteria, to kill bacteria, no? Para wala na tayong acne, mga ganon, no? So, yan. So, ano tawag sa kanya? Phenol, no? Basta may OH, phenol pangalan niya. Ito naman, itong dalawang example, di na ako masyado familiar sa applications nila, no? Pero let's have aniline. Ang aniline may meron siyang amine na substituent. 'Di ba? Amine NH2, 'di ba? So, yan, amine 'yan. Ang pangalan nito ay amino. Ayusin ko yung sulat. Ang pangalan niyan originally ay aminobenzene.
Okay? So, aminobenzene yan. Pero, instead of calling it aminobenzene, we will just name it aniline. No? Ano yung shortcut ko dito? Anlin. Yung gatas ng mga matatanda. Anlin. No? Wala lang. Anlin. No? Silent I. Okay? So, ganun. Wala na akong maisip eh. Basta may letter N, anlin. No? Anilin. Okay? So, ganun lang. So, hindi ko alam kung saan ginagamit yan masyado. Although, ano na ako nito. Nakakita na ako niyan. So, sumasabog yan eh. Okay? Delikado din yan. Ito, anisole. Ang anisole, ang original name yan ay methoxybenzene. So, yeah, methoxybenzene yan. Paano naging ganun yung name? Ganito. Yung substituent niya, tignan mo. Isang carbon, kaya meth. 'Di ba? Kapag isang carbon, meth. Kaya nga methane eh, 'di ba? So, meth, isang carbon. Ano sumunod sa meth? Oxygen. Oxy. Okay? Plus yung word na benzene. Okay? Meth, oxy, benzene. Okay? Methoxybenzene. So, yun yung name niya. Pero, oops, nawala. Pero, ang haba ng name, no? So, ginawa nila ng shortcut yan. Ang tawag doon ay anisole, no? Wala na akong maisip na ano dyan. Basta may O, methoxybenzene, anisole. Yun na lang yung mga shortcut na gawin ninyo. Okay? So, original name niya, methoxybenzene, methoxybenzene. Okay? But instead of calling it methoxybenzene, we will just name it anisole. Pwede nyo mantignan na lang yung picture dyan, no? Na sinend ko. Next one, we have the benzaldehyde. No? From the word itself, aldehyde. No? Ano yung aldehyde? Yun yung C double bond O H, no? So ito 'yon. Ito yung benzaldehyde, no? May hydrogen dito although hindi ko na sinulat kasi automatic 'yan. Implied na 'yon, no? So this is the aldehyde ng benzene. Talaga yung name nun. So benzaldehyde yung pangalan niya. Saan ginagamit yung benzaldehyde? Sa sa candies, no? 'Di ba sa candies ang sweet ng taste ng smell niya. Kasi may mga benzaldehyde 'yon. Okay? So safe 'yan kasi yung benzene ring may substituent. So safe 'yan, no? Okay? So again, hindi naman always safe, no? Pero safe din. Generally safe 'yan, no? Kasi nasa pagkain nga natin. Okay. So yan, pampabango yan ng mga candies, no? Naka-experience ako nito sa lab, no? Kasi alam ko yung benzaldehyde, ganyan yung itsura. Tapos nasa bote yan. Nung binuksan namin yun, nasa lab kami nun. Second year high school, college ako nun, no? 2015. Pagkabukas ko, lumabas yung amoy ng benzaldehyde. Ang bango-bango. No? Parang pinaliguan kami ng candy. Ganun yung feeling. No? As in, super bango niya talaga. So yun, benzaldehyde. No? Diba? May scent ang aromatic compounds. No? So yan, super sweet ng ng smell. Ito naman, benzoic acid. No? Okay, ano meron sa benzoic acid? Kung ito ay aldehyde, ito ay carboxylic acid. Carboxylic acid yan, no? So, C double bond O, OH, no? So, yan yung carboxylic acid. So, ang pangalan niya talaga ay benzoic acid, no? Saan yan ginagamit? Ginagamit to as preservatives, no? Preservative sa mga delata, no? So, yung version niyan, which is sodium benzoate. So, ano yung sodium benzoate? So, benzene yan, pero instead na may hydrogen doon, sodium ang nakakabit, no? Ionic compound yan. So, yan. This is sodium benzoate and this is used as preservative for different food products. Tingin kayo sa likod ng mga pagkain, mga delata. May nakalagay doon, sodium benzoate. No? Okay? So, nakakatulong to kill the bacteria na pwedeng lumabas or pwedeng nandun sa preserved food. No? Pwede yan sa mga delata, pwede yan sa tocino, no? Etc. Basta man naka-package, may mga preservative yan. No? Ano yung downside?
Di ba sabi natin, kapag too much delata, too much preservatives will kill you. Bakit? Kasi look, may mga benzene ring, no? So, yung benzene ring, okay lang yan in small amounts. Pero kapag too much na yan. Okay? So, eto, pwede yan maka-cause din ng cancer, no? Kasi yan, no? We have to be careful of that, no? So, yun. That's why we should lessen the consumption of canned goods, no? Preserved goods. Kasi too much sodium benzoate will eventually kill you, no? So, mag-iingat tayo, no? So, ito yung kagandahan ng chemistry, no? Alam nyo kung bakit bawal kumain ng ganito, bawal kainin yung ganyan, no? Kasi may mga chemical explanation siya, no? So, yun, pinagbabawalan ko na rin kayo kumain ng maraming delata. Okay lang yung yung occasional lang siya. Kunwari ngayon, sardinas na may gulay, tapos kinabukasan, gulay talaga, no? So, okay lang yun, occasional. Pero wag always, ha? Especially yung mga nagdo-dorm. Kasi kunwari, ako nagdo-dorm ako dati. Kapag naubos mo na yung budget mo for the week, delata na lang talaga yung kakainin mo. No? So, iwasan nyo yung ganun. Na. Ako, iniwasan ko na yung ganun eh. So, ayan. Dahil dyan sa preservative na yan. No? Okay? So, yan. So, iwasan kumain ng itim-itim sa karne. Iwasan din kumain ng super daming preserved goods. No? So, yun lang. Okay lang yung occasional, pero wag always. Okay? Last one, we have the styrene. Ang original name nito ay ethynyl, wait lang. Ethynyl benzene. Oopsie. Yung kamay ko na gusto na kumain, pero hindi pa ako tapos. Ethynyl benzene ang pangalan niyan. Ethene kasi may C double bond C. Yung dalawang carbon na may double bond. So, ethene yan. Il kasi yan ay carbon substituent plus the word benzene. Instead of calling it ethynyl benzene, we will call it styrene. Styrene. San yan nakikita? Sa styrofoam. Okay? So, yan ay lalagyanan ng mga shinaron nyo sa kaibigan nyo, no? Kapag kumakain, kapag may birthday. So, yan. Anong alam natin sa styrofoam? Bawal initin, no? Kasi kapag ininit nyo yan, pwede yung benzene kumalas. Kapag kumalas yan, pwede ka magkasakit, no? So, wag nyo iinitin yung styrofoam and wag kayong maglalagay ng pagkain na super duper init, no? Yung matutunaw yung styrofoam, delikado yon. Okay, okay lang yung maligam-gam na food, pero wag yung super init, ha? Kasi benzene ring. Okay? So, ang dami ko nang pinagbawal sa inyo, no? Hindi naman pinagbawal, no? Precaution lang. Okay? Kayo bahala, buhay nyo yan eh. Okay? Basta ako, ang goal ko, i-share sa inyo yung mga kailangan, mga dapat gawin at di dapat gawin, no? Okay? So, yun yung monosubstituted benzene. So, isa pa lang yung name natin na. So, yeah. So, paano uli mag-name ng monosubstituted benzene? You name your substituent followed by the name benzene. No? Pero kapag yan ay may common name, etong pitong to, kabisaduhin nyo na yan, okay? Or tignan nyo yung mga nasa picture. Kapag kaya nyo makagawa ng common name or may substituent na may common name, yan yung gagamitin ninyong pangalan. Yan yung magiging parent name nyo. Okay? So, ano uli? Kapag may common name, ito ang mga parent name. Hindi na sila benzene. Ang pangalan nila ay toluene, phenol, aniline, anisole, benzaldehyde, benzoic acid, at styrene. Kabisaduhin nyo po. Iyan. Next one, we have the disubstituted benzene. So, itong disubstituted at polysubstituted benzene ay extension lang ng monosubstituted. Nadagdagan ka lang ng isa pang substituent, no? So, paano natin ito papangalanan? Una, tignan mo muna kung meron kang substituent na magbibigay ng common name. Dalawa yung substituent. Tignan mo kung yung dalawang yon, kung isa sa dalawang yon ay may common name. Okay, so kailangan tignan mo kung meron niyang toluene, may phenol, may aniline, may anisole, benzaldehyde, benzoic acid, and styrene. No?
So, check mo kung yan ay may common name. Okay? Kapag may common name, siya yung bibigyan mo ng carbon number 1. Para saan yung numbering? Para manumberan mo yung susunod na substituent. No? Di ba dalawa yung substituent? Okay. So, number 1 yung common yung substituent na may common name. Then, yung sumunod na substituent, bilangin mo lang kung ilang carbons siya. Ilang carbons away siya from the number 1. If wala yung common name, yung C1 daw, yung number 1, ibibigay mo daw sa kung sino mauuna alphabetically. Okay? So, kunwari, yung isa letter A, yung isa letter B, yung isa letter E. So, mauuna yung B. So, siya yung 1. Okay? Also, depending on the position of your substituents, we can have this modifications. No? Kunwari, ang substituent mo nasa 1 and 2, you can just call it ortho. Kunwari, ang substituent mo nasa 1 and 3, you can call it meta. And kunwari, yung substituent mo nasa 1 and 4, you can call it para. No? So, bigyan natin ng clear example yan. No? Anyway, punta muna ako sa isang joke. Nakita ko to sa Facebook. Ano daw sabi ng molecule na to sa jeepney driver? Sabi niya, Kuya, para po. Para po. Di ba ang corny? Pero ito kasing ano niya, ito yung explanation diyan. Para yan kasi ang substituent ay nasa 1 and 4 positions, nasa magkabilang dulo. 1 and 4. 1, 2, 3, 4. Kaya sabi niya, para po, no? Okay, corny. Punta na tayo sa mismong example. Baka nakita na lang sa Facebook kasi yung Facebook ko medyo magulo eh. Nakikita ko talaga yung mga ganong meme, no? Anyway, so ayan. Pangalanan natin to. Ano sabi natin? Anong rules ng naming? Una, kapag may common name, siya yung number 1. Kapag walang common name, alphabetical ang pag-assign ng number 1. Okay? Tignan nyo to. May dalawa tayong substituent, OH pati Cl. Okay? Sino yung number 1? May common name ba tayo dyan? Obviously, meron. Itong OH, this will give this molecule the name phenol. Okay? So, itong part ng molecule na to ay tinatawag nating phenol. Okay? So, ibig sabihin, ito yung carbon 1. Okay? So, kabisaduhin nyo yung pitong sinabi ko kanina kasi ginagamit na natin siya ngayon. So, siya si carbon number 1. Phenol. Okay? Ngayon, paano naman yung Cl? No? Kinalimutan na lang siya. Hindi naman, no? So, anong ginagawa natin? I-assign natin ng locant yung isa pang substituent. Magno-numbering tayo. 1, 2, 3. So, sa third carbon, andun yung Cl. So, ano pangalan nun? 3-chloro. Teka lang. Spelling na naman. Chloro. So, 3-chlorophenol. Okay? So, yan. Yan yung pangalan ng molecule na yan. Sa third carbon, andun yung chlorine, tapos ang pangalan nitong part na to ay phenol. Ganun yung pag-name. Sa third carbon, andun yung chlorine, ang pangalan ng molecule na to ay phenol. 3-chlorophenol. So, ganun lang. Ngayon, gamitin natin yung ortho meta para. No? So, sabi natin, kapag ortho, ang positions ay 1 and 2. Yung substituent mo na ay nasa 1 and 2. Kapag yan ay meta, ang substituent ay nasa 1 and 3. Kapag yan ay para, ang substituent ay nasa 1 and 4. Tignan mo yung molecule. Nasaan ang substituents? Nasa 1 and 3. So, pwede natin to pangalanan na meta, no? So, paano mo gagawin yon? Itong orthometa para kasi, ginagamit yan as a replacement sa numbers. Kunwari, ayaw mo ng numbers, gusto mo letters lang. Pwede gamitin mo yung orthometa para. Paano ko isusulat yon? Ang gagawin ko, kukunin ko lang yung first letter, yung O, M, pati P. No? So, papangalanan ko to na M, chlorophenol.
tatanggalin mo lang yung number. Papalitan mo siya ng O, M, or P. No? Kasi kapag nakita nyo yung M, ibig sabihin yan, 1 and 3 ang substituents talaga. Nasa 1 and 3 talaga sila as implied by the letter M or the meta. Okay? Ang ganun lang. Basta nasa 1 and 3, M or meta. Pag nasa 1 and 2, O or ortho. Pag nasa 1 and 4, P or para. No? So, papalitan mo lang yung number ng letter. Ganun lang gagawin nyo. More example tayo. Ito. Dalawa yung substituent. Mayroon bang common name? Meron yan. Ito. Anong pangalan yan? May oxygen. So, yan ay anisole. Okay? Methoxybenzene yan. So, pag nakita nyo agad yung ganito, etong part na yan, anisole yan. Okay? So, kailangan kabisado nyo yan. So, that means itong carbon dito, yun yung carbon 1. Then, yung isang substituent na numberan ko. So, 1, 2. So, this will be 2-bromo-anisole. 2-bromo-anisole. Kasi may bromine sa second carbon sa anisole. Ito yung anisole. Ito yung bromine sa second carbon. Okay? So, ganun yung pag-name. Ano pa yung pwedeng, isa pang name neto? O, kunwari, ayaw mo ng numbers, gusto mo ng letter, pwede natin to pangalanan na ortho-bromo-anisole. Okay? Ortho-bromo-anisole. Instead of numbers, gagawin mo siyang letters. So, ganun lang. O, eto. Mayroon bang substituent na magbibigay ng common name? Meron. Ito. CH3. Etong part ng molecule na to ay tinatawag nating toluene. Okay? So, kung yan ay toluene, ito yung carbon 1. Kung nasa nakakabit yun, no? Yung toluene. Ngayon, yung Cl, na-numberan din natin. So, mag-number tayo. 1, 2, 3, 4. Sa fourth carbon, may chlorine. So, yan ay 4-chlorotoluene. Okay? So, ganun lang. 4-chlorotoluene yan. Ano pa yung isang name yan? Para-chlorotoluene. Bakit? Kasi ang substituents ay nasa 1 and 4 positions. Okay? 1 and 2, ortho. 1 and 3, meta. 1 and 4, para. No? So, yan. So, ibig sabihin, dala-dalawa yung names talaga nila. Yes po. No? Yan. 3-chlorophenol or metachlorophenol. 2-bromoanisole or ortho-bromoanisole. 4-chlorotoluene or p-chlorotoluene. No? So, mapapansin natin yung examples natin may mga common name. Paano po kapag wala? For example, ito. We have this jellyfish here. Ano pangalan yan? May common name ba tayo? Wala. Bakit wala? Kasi ethyl group to. Kapag methyl yan, toluene yan. Pero ethyl to eh. So, wala tayong common name pag ganito. So, kapag ganon, magno-number 1 ka sa mauuna alphabetically. Sa case natin, parehas yan na ethyl. So, kahit sino dyan, pwede maging 1. No? So, ito na lang yung 1 ko. Ito yung 2 ko. So, ano meron tayo sa molecule natin? Meron tayong ethyl sa carbon 1 and 2 ng benzene. Since wala tayong common name, ang parent name natin ay benzene. Wala tayong common name eh. So, benzene lang yung kanyang
parent name. Ngayon, yung substituents, ano yung pangalan niyan? 1,2-diethyl benzene. Sa carbon 1 and 2, andun yung dalawang ethyl. So, 1,2-diethyl benzene. Wala tayong common name, wala tayong parent name, so benzene lang yung gagamitin natin, no? So, 1,2-diethyl benzene yan. Ano pa isang name niyan? Ang isa pang name niyan ay ortho-diethyl benzene. Yan. So, ortho-diethyl benzene or 1,2-diethyl benzene. Next one. Ito yung nasa albatross. Okay. Ano pangalan nito? So, yan ay chlorine. Parehas chlorine yan. So, it doesn't matter kung sino yung 1 or 2 kasi parehas yan na chlorine. So, ito na lang yung 1. Yan. So, 1, 2, 3, 4. So, ang chlorine natin ay nasa 1 and 4. So, ano pangalan niya? 1, 4, dichlorobenzene. Oh, by the way, napapansin nyo, gumagamit tayo ng di. Bakit di? Kasi dalawa eh. Kapag tatlo yan, di tri. Di ba ganun yung naming ng hydrocarbons? Ganun din dito, no? So yung di, tri, tetra, gagamitin nyo pa rin, no? Kapag nauulit ang substituent. Okay? So that is 1,4-dichlorobenzene kasi sa carbon 1 and 4, may dalawang chlorine sa benzene. Okay? So yun yung interpretation ng name. Okay, so pangalanan pa natin to. Ano pa yung isang name niya? Para dichlorobenzene. Okay, para dichlorobenzene. Bakit? Nasaan yung dalawang chloro? Nasaan yung dichloro? Nasa para 1 and 4 positions. Last one, we have this one, NO2 and Br. O ito, bromo. Alam nyo, bromo yan. Ano pangalan nito? Ito, ang pangalan niya ay nitro. Okay? So, pag nakakita kayo ng NO2, pangalan niya nitro. Okay? So, yan. Ano pangalan ng molecule na to? Sino yung number 1? Magkaiba yung substituent natin, so alphabetical yung numbering. Wala naman tayong common name eh. So, alphabetical yung number 1. So, syempre, mauna yung bromo kasi letter B siya. Sunod yung nitro kasi letter N yun. Okay, so yan. Pangalan niya ay 1 bromo 3 nitro benzene. Kinulang pa ng space. Benzene. So, yan yung complete name niya. 1 bromo 3 nitro benzene. Ano pa yung isang name niyan? Since ang substituents ay nasa 1 and 3, pwede natin yung pangalanan na meta bromo nitro benzene. Kunwari, ganito yung nangyari, may numbers na nasa gitna. Pag gusto mo gawin yung ortho meta para, buburahin mo lang sila. Okay? Lalagay mo lang yung meta plus yung natira. Yun ang mga natirang words, no? So, automatic na kasi na 1 and 3 kapag may meta, di ba? So, kahit burahin mo na to. Kahit burahin mo na yan. Okay lang. Pagdugtungin mo na lang yung matitira. Bromo, nitrobenzene. Tapos lagyan mo ng meta sa harap. No? Ganun yung mangyayari kapag may number sa gitna ng pangalan. Burahin mo na lang. Lagay mo yung meta. Pwede rin yung ortho. Pwede rin yung para. No? So, ganun yung pag-name ng disubstituted benzene. No? So, una, hahanapin mo kung may common name. Pag may common name, yun yung carbon number 1. Yung isa pang substituent, numberan mo na lang. 2, 3, 4. Yun lang naman yung mga pwedeng numbers. Depende rin sa position ng substituents, pwede natin palitan yung numbers into letters. No? Kapag ang substituent ay nasa 1, 2 position, ang kanyang other name ay ortho.
Kapag ang substituent ay nasa 1,3 position, ang tawag doon ay meta. Kapag 1,4 positions, ang tawag doon ay para. No? So yun, pwede nyo yung gamiting pampalit sa numbers. Both names are acceptable. No? Kapag wala kang common name na substituent, edi alphabetical ang arrangement gaya ng ginawa natin dito sa last example. Walang common name dyan, pero alphabetical yung ginawa nating basis para ma-assign yung number 1 kay Bromo. No? So, ganun lang. Okay? Next one, we have the polysubstituted. Ito na yung last one. So, kapag polysubstituted benzene, ano meron tayo dito? Maraming substituent. Same rules pa rin sa disubstituted. Mapapansin nyo, parang kinopya ko lang. No? So, you identify yung common name, siya yung number 1. Siya yung carbon 1. Kapag walang common name, dito lang magkakaiba. Kasi, di ba sa disubstituted alphabetical, dito sa polysubstituted, lowest combination ang gagawin. Mamaya pakita ko kung paano yung lowest combination. Ano pa yung pagkakaiba nila sa disubstituted benzene? Sa disubstituted benzene, gumagamit tayo ng orthometa para. Sa polysubstituted, wala nang ganyan. Bakit? Kasi yung orthometa para, design yan para sa dalawang substituent lang. Pag tatlo na at higit pa, wala nang ganon. Wala nang orthometa para. Okay? So, tignan natin in work yung polysubstituted benzene. Ano yung sabi ko? Hanapin kung may common name na substituent. Meron ba? Wala. No? NO2, Br, at F, wala yung mga common name. So, ano yung basis natin sa pag-assign ng number 1? Sabi ko, yung lowest combination. Paano tayo mag-a-assign ng numbers? Ganito yung gagawin nyo. Tignan nyo yung dulo at yung magkabilang dulo ng substituents. Ito nasa dulo, ito nasa dulo. Kung ano man nasa gitna nila, hindi yun yung number 1. Kunwari, yung bromine, hindi mo yan bibigyan ng number 1. Dulo sa dulo ang tingin. Ito, nasa upper end. Ito, nasa lower end. So, pwedeng isa sa kanila yung number 1. Kunwari, ito yung number 1 ko. So, i-assign ko ng numbers yung iba. 2, 3, 4. So, kapag clockwise ang aking numbering, ang aking substituents ay nasa 1, 3, and 4. Kapag clockwise. Ngayon, try ko naman, ito yung bigyan ko ng number 1. 1, 2, 3, 4. Nasaan ang aking substituents kapag sa baba ako nag-start? Nasa 1, 2, and 4 positions. Ngayon, mamimili ka. Alin ang pipiliin? Alin ang mas okay? Diba, katulad ng sa alkanes, lowest combination, diba? Dito rin, lowest combination ang gagawin. Okay? So, parehas silang 1. So, okay sila doon. Parehas silang 4. Pero, sa 3, nagkatalo. Mas okay yung 2 kaysa sa 3. So, ang pipiliin natin na numbering ay yung lowest combination. So, baburahin ko na yung red. No? Kasi hindi natin yung gagamitin. Ang gagamitin ay yung green. Yung lowest combination ng substituents. Ngayon, construct na natin yung name. Okay? So, meron tayong 2 bromo, tapos mayroon tayong 1 fluoro, and 4 nitro. No? Yung pag-arrange ng name, alphabetical pa rin. No? So, sino mauna? E di yung bromo kasi letter B yan. 2 bromo. Sino sumunod? Letter F. No? So, 1 fluoro followed by the nitro plus the word benzene. Okay? Kasi wala tayong common name, so benzene ang parent name natin. So, ang pangalan niya, 2 bromo, 1 fluoro, 4 nitro, benzene.
Yun. Ganun lang. Again, yung pag-assign ng numbers ay lowest combination kapag walang common substituent, no? Walang common name. Pero kapag meron, yun yung bibigyan mo ng number 1, no? For example, itong nasa susunod, no? So, meron bang substituent na may common name? Meron. Yun yung eto. Ano pangalan niyan? Toluene. So, sulat mo, toluene. Ito yung number 1. Okay? So, ganun. Hanapin mo kung may common name, siya yung number 1. Okay? So, pangalan yan, toluene. Ngayon, pangalanan mo na lang yung iba pang substituents, no? So, numberan mo muna. 1, 2, 3, 4. Okay? So, ito yung mga substituent mo, nitro pati chloro. Sila ay nasa carbon 2 and carbon 4 respectively. Ngayon, alphabetize natin yung names nila. Sino mauna? Si chloro, si nitro? Si chloro. So, for chloro, 2, kinulang ng space. Ulit. For chloro, 2 nitrotoluene. So, yan yung pangalan niya. 4-chloro, 2-nitrotoluene. Again, paano yung step? Hanapin kung may common name. Kapag may common name, yun yung carbon 1. Yung ibang substituent, kayo na bahala mag-number. Okay? Lowest number parate. No? Yan. So, 4-chloro, 2-nitrotoluene yan. Kapag wala yung common name, ang pag-assign ng numbers ay yung lowest combination. Kayo na bahala kung ano yung lowest combination. No? Tignan nyo na lang. Instead na clockwise, nag-counterclockwise tayo kasi yun yung may lowest combination. No? Kapag clockwise yan, 1, 3, 4 eh. Kapag counterclockwise, 1, 2, 4. Okay? So with that, tapos na tayo sa rules ng naming. Okay? So okay na tayo. Ngayon, gagawin ko na lang, mabilis ang sagutan ng worksheet. No? Okay, so letter A. By the way, may mga krinos out akong items kasi hindi na sila, masyadong complicated na sila. No? Kaya naman yung pangalanan, pero hindi na natin diniscuss sa inyo yung substituent na may substituent. No? Hindi na namin ginawa yun. Easy lang tayo. No? Okay? So, hindi naman tayo mag-i-in-depth talaga. No? Hindi naman tayo BS Chem students. No? Kaya okay na yung light lang. Mabilis ang pagpangalan. Letter A. Ano pangalan yan? May dalawang substituent. So, may common name? Wala. Chloro pati nitro ang substituents. Sino bibigyan ng number 1? Yung chloro. 1, 2, 3, 4. So, anong pangalan yan? 1, chloro, 4, nitro, benzene. So, yan yung kanyang complete name. Ano yung isa pang name niyan? Since yan ay di-substituted, pwede tayo gumamit ng ortho, meta, para. Okay? So, ano yan? Para, chloro, nitro, benzene. Okay? So, quick lang. Ganun lang. Next one, letter B. Di-substituted. We have CH3 and Br. Meron bang may common dyan? May common name? Meron. Sino? Yung CH3. Anong pangalan kapag CH3? Toluene. No? So, yan yung 1, ito yung 2. Ano yung parent name natin? Toluene. Ngayon, pangalanan mo ba yung isa pang substituent, yung kinalimutan natin? Si bromine. 2-bromo-toluene. Ano pa yung isang name niyan? Ortho-bromo-toluene. Ayan. So, ganun lang. Easy lang, 'di ba? Mabilis ang sagutan. So, ganun ha. Tignan nyo kung may common name. Pag wala, ganito yung pag-assign. Alphabetical. Kapag di-substituted. Pag may common name, siya yung number 1. Next one. Letter E.
We have ammonia, we have amine and nitro na substituent. May common name yan. Ito. Ano yung kapag may nitrogen? Kapag may NH2, ano pangalan yan? Aniline, di ba? Sabi ko sa inyo yung aniline. Basta may aniline. No? So, aniline yung parent name natin. Ngayon, pangalanan mo yung isa pang substituent, yung NO2. Pangalan niyan ay 2-nitroaniline. Ano pa yung isang name niyan? Ang isa pang name niyan ay ortho-nitroaniline. Ganun lang. Easy. No? Easy. Letter F. Dalawa substituent. Kaso sir, ano to? Ano yung C6H5 na yun? Okay. Pag nakakita kayo ng C6H5 o kaya PH, no? Benzene ring yon. So, siguro napaisip kayo. Yung benzene ring substituent, pwede po. Pwede yung benzene maging substituent, no? So, let me redraw that para mas makita nyo kung ano itsura niyan. So, ito yung OH sa taas. Sa gilid, may benzene ring pa. Okay, so yung benzene ring, pwede siyang parent chain, pwede siya yung parent, pwede rin siya yung substituent, no? Ngayon, dalawa yung substituent natin, OH pati benzene ring. Sino yung magbibigay ng common name? Ang magbibigay ng common name ay yung OH, etong part na to. Okay? So, siya yung number 1. Ito yung 2. Ano yung pangalan ng parent natin ngayon? Dahil sa OH, siya ay phenol. Ngayon, paano mo pangalanan yung benzene? Okay. Kapag ang benzene mo ay substituent, take note ha, kapag ang benzene ay substituent, ang kanyang tawag ay phenyl. Ang kanyang pangalan ay phenyl. Kaya nga PH yung isa pang abbreviation dyan, no? So, pwede siyang PH, pwedeng C6H5, no? Yan yung mga abbreviation. Okay? Pag nakakita kayo ng ganyan, meaning nun, benzene ring ang substituent. Phenyl. Okay? So, yan. So, pangalanan na natin. So, that will be 2-phenyl-phenol. Okay? So, sa second carbon, may benzene sa phenol. No? So, yan. 2-phenyl-phenol. Ano pa isang name niyan? Since ang substituent ay nasa 1 and 2, tawag natin doon ay ortho-phenyl-phenol. Yan. So, dalawa yung names. Ano yung nadagdag sa ating substituent name? Yung phenyl. Okay? So, ganun lang. O, iba, krinos out ko na kasi complicated na sila, no? Yung substituent, may substituent pa. Kaya, hindi na natin gagawin yung ganun para matapos na yung SEM. Okay? Letter H. Tatlo yung substituent. Tignan nyo kung may common name. Meron. Sino yon? Yung CH3. So, yan yung 1. Ayan. Yan yung mga numbering. So, ano meron sa CH3? Ang parent name kapag may CH3 ay toluene. O, ngayon, paano na yung iba pang substituent? Parehas yung chloro, so gagamitin mo yung di na prefix. So, 2,4 dichlorotoluene ang kanyang pangalan. Yan na yun. Wala siyang orthometapara kasi 3 yung substituents. No? Ang orthometapara that only applies to 2 substituents. Okay? So, ganun lang. Ayun. So, pag magre-review kayo, magre-review na kayo ng para sa quiz, i-upload ko naman to sa YouTube mamayang gabi, no? Tignan nyo na lang yung last part ng discussion or kung gusto nyo ulitin uli yung discussion ko, panoorin nyo na lang siya ng buo. No? Kasi sa last part ng video, itong examples natin. Okay? Last one. Draw the structural formulas for this compound. So, magdodrawing daw tayo.
Yung iba krinos out ko, bakit? Kasi ano na sila, masyado na silang technical. No? So, hindi na natin gagawin kasi basics lang ang i-cover natin. Although madali lang yun i-drawing. Baka malito pa kasi kayo lalo. No? Kaya okay na yung ganyan. Ilang weeks na lang kasi finals nyo na. No? Okay, so yun. Ito. So, since aromatic to, di mag-drawing ka na agad ng benzene. So, drawing natin, 1-bromo, 2-chloro, 4-ethyl benzene. Saan ko ilalagay yung 1? Ikaw bahala. Pwedeng andito yung 1, pwedeng andyan yung 1. Pero, usually, yung 1 nilalagay sa pinaka-tuktok, no? Redraw ko ulit. Usually, yung 1 nilalagay sa pinakataas, no? So, ano meron sa 1? Bromo. Sa 2, may chloro. Sa 4, may ethyl. So, ito yung drawing niya. 1-bromo, 2-chloro, 4-ethyl benzene. 1-bromo, 2-chloro, 4-ethyl benzene. Again, usually yung 1 nasa taas. Pero, hindi naman always ganun. Pwede mo ilagay kahit saan. So, yan yung drawing sa letter A. Ngayon, letter B. We have 4-bromo, 1,2-dimethyl benzene. So, ito yung benzene. Sa 1 and 2, may dimethyl ka. Methyl, methyl. Sa 4, may bromo ka. Okay? So, ganyan yung drawing sa kanya. 4-bromo, 1,2-dimethyl benzene. Next one, we have letter C, 2,4,6-trinitrotoluene. Ito, favorite ko to. Toluene. Ito yung parent name natin. So, gawa ka ng toluene. Tapos ngayon, ikabit mo na yung substituents mo na 2,4,6-trinitro. Okay? So, NO2 yan. 2, dito, may NO2. Sa 4, merong NO2 doon. Ito yung 6, no? Mapapansin nyo, sir, magkaiba ba to dito? Hindi. Bakit ko binaliktad? Kasi, ang nitrogen ang kakabit sa carbon. Hindi yung oxygen. Kasi baka gawin nyo ganito eh. Baka gawin nyo ganyan. Kapag ganyan kasi, meaning yung bond na to connected sa oxygen. Hindi ganon. Kasi alam natin sa Lewis structure, ang oxygen ay terminal atom. So, pagpalitin mo sila ng pwesto. Okay lang yon. Yan. Yung nitrogen yung kakabit, hindi yung oxygen, ha? Kailangan consistent tayo. No? Consistency is the key. Okay, so yan. We have 2,4,6-trinitrotoluene. Bakit ko to favorite? Kasi tignan nyo yung abbreviation niya. Trinitrotoluene. Bomba yan. Okay. So ito yung ito yung bomba na solid, pwede rin siyang liquid. Kwentuhan ko yung LRT. Last year, bawal magdala ng tubig sa LRT. 'Di ba? Bakit? Kasi may terrorism threat sa Metro Manila that time. Okay? So bawal daw magdala ng tubig. Bakit? No? Kasi itong TNT, pwede yang solid na bomba, pwede din yang liquid na bomba. Okay? Pwede yang liquid. Okay? Paano ginagawa yan? Kunwari may liquid ka. Kunwari 2 bote na may chemicals na makakagawa niyan, no? So, di ko sasabihin kung ano. Kapag pinaghalo mo yan, yun. Sasabog yan. Okay? So, nangyari na kasi yung bombing sa LRT noong Rizal Day around 2001 or 2004, no? Maraming namatay, no? Imagine nyo, siksikan sa isang bagon ng tren, tapos may sumabog. Patay talaga mga tao doon, no? Ayaw na nila mangyari yon, masyadong dreadful, no? Kaya bawal magdala ng tubig that time kasi itong TNT, itong bomba na to, pwede ito gawin using liquids lang, no? Kaya bawal magdala dati ng tubig. Ngayon, wala na naman terrorism threat, pwede na magdala uli ng tubig, no? So, yan. Okay. Last one, we have letter F. We have 2,4-dichlorophenol.
So, phenol yung parent, edi drawing mo yung phenol. Okay, so yan, phenol yan. Sa second and sa fourth carbon, you have chloro. Okay, so that's 2,4-dichlorophenol. Okay, so we're done. Ito na lang, yung cresol. Kapag sinabing cresol, ang substituents mo dyan ay OH pati CH3. Pakita ko sa inyo. Tas, hindi ko alam kung may na-observe kayo sa orthometapara, pero sasabihin ko na, no? So, yung cresol, ang substituents niya ay OH pati CH3. So, para siyang toluene na phenol, no? Tawag doon ay cresol. Okay? So, yung positions nila, pwede silang naka-ortho, pwede naka-meta. Ito yung para. So, ito yung hinahanap sa problem, para cresol. Ano yung mapapansin natin sa tatlo? They have the same the same molecular formula. Pare-pares lang yan ng molecular formula saan sila nagbago sa positions. Ano ulit tawag natin kapag iisa ang formula pero magkaiba ang structure? Tawag natin doon ay isomers. No? Ibig sabihin po, ang ortho at meta, pati yung para, they are isomers of each other. No? So, ibig sabihin, if you have a di-substituted benzene, may tatlong versions agad yan. May tatlong isomers siya agad. No? So, yan. Kung hindi nyo lang napansin, ayan na yun. No? Yung ortho, meta, para, sila ay isomers of each other. No? So, yan yung isomerism sa benzene. Okay? Ibig sabihin, iisa ng formula, magkakaiba lang ng connections. No? So, yan. Okay? So, that ends the nomenclature part. Ang summary, yung sinend kong picture. Ang dami ko lang talagang kwento. Pero bago tayo magtapos, ito muna, PAHS, polynuclear aromatic hydrocarbon. Ito yung mga hydrocarbon, ito yung mga aromatic compound na puro benzene ring na magkakadikit. Magkakatabi talaga. So ito yung mga common, naphthalene, anthracene, phenanthrene, benzoapyrene. Ang very, very common dito ay yung naphthalene kasi ito yung nasa mothball. Kaya nga sinasabi sa atin, huwag nyo hawakan masyado yan, huwag nyo singhoten, huwag nyo kainin kasi may benzene ring doon. Na? Delikado yan. Yung ating mga karne na toasted, nakakagawa sila ng ganito, polynuclear aromatic hydrocarbon. So kapag nasira yung mga amino acid sa karne, dahil sa init, pyrolysis yung nangyayari, nasisira yung mga molecules, ang nangyayari, yung benzene, pwede silang magdugtong-dugtong to create such molecules like this. No? Tapos, ano yung mangyayari doon? O, pag kinain nyo yun, may impact yun sa colon nyo, then pwede kayo magka-colon cancer. No? So, again, ano yung pinaka-summary natin ngayong araw? Ang pinaka-summary ay huwag kumain ng toasted na karne, wag yung sunog na sunog, yung super well done, wag ganon. Okay lang yung well done, pero wag super well done, no? Yung uling na, wag ganon. Pagkakain kayo ng canned goods, okay lang, pero bawasan kasi may benzoic acid doon, no? May sodium benzoate doon, may benzene ring doon, no? So, too much of that may cause illness, no? Ano pa? O, yung mga albatross, yung mga naphthalene, mothball, wag masyado hawakan. Okay lang na nandyan yan, pero wag nyo galaw-galawin, no? Kasi may mga benzene ring doon. Okay. Then, ano pa? Yung implication na si benzene ay carcinogenic dahil pwede siya umipit sa DNA, no? And then yung mga mutation, no? So nabigyan ko na kayo ng insight kung ano yung itsura ng biochem next year, no? So ganun, explain nyo yung mga chemical processes in real life, no? So yun yung mutation ng sequence that can cause different behaviors ng ating substances, no? Or ng mga bagay-bagay such as COVID-19, no? So ganun. Yun lang. So, next week, we will continue our discussion. Chapter 8 tayo, which is alcohol, and that will be our last class session. No? So, after that, magpapahinga kayo, then final examination na. No? So, nalalapit na yung pagtatapos ng ating semester.
So, ganun na lang. Yung reaction sa sa laboratory yan, no? So with that, I'll see you na lang next week, no? Mag-iingat kayo and stay healthy, no? So yun lang, kita-kita next week. Ang last discussion na natin yan, no? So bye-bye and ingat po. Upload ko to sa YouTube.